So, good morning everyone. Andito na naman si Tatay Historian at si Baby Historian para bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga babae sa buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Oh? So, marahil ay marami tayo ngayon nakikilalang mga hunks o mga tao na pogi na iniidolo ng mga maraming babae. Oh? Pero sa ating kasaysayan, may isang bayani na sinasabing chick boy, womanizer. Oh? Maraming babae na inibig at pinaibig. At yon ay ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa isang aklat na isinulat ng mananalaysay na si Ambet Ocampo, isang sikat na historian yan sa ating bansa. Ang aklat ay pinamagatang Queridas o Jose Rizal. Dito, isiniwalak ni Ambet ang mga babae na umibig at pinaibig ng ating pambansang bayani. At sa panunulat ni Ambet, ay mayroong 9 na babae na nalink sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ganun katinik po si Jose Rizal. Mayroong 9 na babae na pinaibig si Jose Rizal. At hindi lamang yan sa Pilipinas. Mayroon din sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Europa, kung saan ay doon si Jose Rizal na malagi sa halos 40% ng kanyang pamumuhay bilang isang estudyante at bilang isang manunulat. So ngayon, tatalakayin natin ang 9 na babae sa buhay ni Jose Rizal ayon sa panunulat ni Ambet Ocampo sa kanyang aklat na pinamagatang Queridas of Jose Rizal. But bago tayo mag-umpisa, bakit kaya Queridas of Jose Rizal yung pinamagat ni Ambet Ocampo? Marahil para sa mga Pilipino, ang terminolohiya o ang salitang Querida ay may negatibong kahulugan. No? Para sa mga Pilipino, pag sinabing Querida, in English, mistress, kabit, o nang-agaw ng asawa ng may asawa. Pero sa original pala na definisyon o kahulugan ng Querida sa salitang Espanyol or Spanish language, ang Querida, ang meaning niya pala ay someone beloved or cherished. Ibig sabihin nito, pag sinabing Querida, ay isang tao na minamahal. No? At isang tao na gustong ibigin ng isang tao. So, pag sa Spanish translation, ang salitang Querida ay positibo po ang kanyang kahulugan. Taliwas sa pakahulugan sa Pilipino o sa diksionaryong Pilipino. So, sino kaya ang mga babae na naling at umibig at pinaibig ang ating pambansang bayani? Una po dyan ay si Segunda Katigbak, no? Na nagmula sa Batangas. No? Si Segunda Katigbak ay sinasabing papilang ng ating pambansang bayani. No? Nakilala siya ni Rizal sa edad na 14 na taong gulang. No? Si Rizal ay 16 na taong gulang nung panahong iyon. No? So si Segunda 14 years old, si Rizal 16 years old. No? So napaibig si Rizal sa kagandahan nitong si Segunda Katigbak, no? Na mula sa Batangas. Ngunit hindi po nagmaterialize ang pagmamahalan nitong dalawa, no? Nung pumunta si Rizal sa Maynila, no? Ay doon na po natapos ang kanilang pagmamahalan ni Segunda, no? So nung pumunta si Rizal sa Maynila at nag-aral ng medisina doon sa University of Santo Tomas, no? Ay nakilala niya po itong si Leonor Valenzuela, no? Si Leonor Valenzuela
ay nakilala ni Rizal sa kanyang boarding house doon sa may Intramuros, Manila. No? So, grabe, no? Yung itong si Jose Rizal ay nagpapadala ng sulat kay Leonor Valenzuela gamit ang tinatawag na invisible ink. No? Ano ba itong invisible ink? No, so mababasa lang po ito gamit ang kandila kapag itinapat yung papel o yung letter sa kandila, no? Sa lampara, doon lang po mababasa yung content o yung isinulat dito sa gamit ang invisible ink, no? So ang paliwanag ng mga mananalaysay, gumamit si Rizal ng invisible ink sa pagsulat niya ng liham kay Leonor Valenzuela dahil sa panahong iyon, mayroon pa siyang isang babae na nililigawan at yun po ay si Leonor Rivera, no? Na sinasabing true love ni Rizal. O, at yun po yung pangatlong babae na pinaibig at napaibig po yung ating pambansang bayani. So si Leonor Rivera ay sinasabing kasin po ni Rizal. Ibig sabihin, si Leonor Rivera ay pinsan ng ating pambansang bayani, ngunit niligawan po ito ni Jose Rizal. Pero sa panahon ngayon, batay sa batas, pwede na rin naman. Second cousin lang naman, no? So, pag second cousin, ayon sa batas natin ngayon, Family Code of the Philippines, pwede nang magpakasal by virtue of Family Code of the Philippines. Kasi pag second cousin, okay na, no? Naaayon na sa batas, no? Hindi na siya incestuous marriages. So, kung nangyari sa panahon ngayon, no, na ikinasal si Rizal at si Leonor Rivera, ay naaayon po yon sa batas, kahit second cousin niya. So, napaibig si Rizal doon, no? At sinasabing yung tumutol sa kanilang pag-ibigan ay yung nanay ni Jose Rizal. Kasi kahit na pumunta na si Rizal sa Espanya, ay patuloy pa rin yung pagpapadala niya ng mga love letters kay Leonor Rivera. Ngunit, yung iba hindi nakakarating. Kasi binabayaran po ng nanay ni Leonor Rivera ang mailman, no? O yung kartero para hindi ibigay kay Leonor Rivera yung mga letters ni Rizal. Hanggang sa si Leonor Rivera ay nakapag-asawa na lang kay Henry Hipig, no? At nawala na yung kanyang pag-ibig sa ating pambansang bayani. Yung pang-apat na naling kay Rizal ay si Consuelo Ortega, no, na anak ng naging mayor dati ng Maynila. Siya ay nakilala ni Rizal nung namalagi si Rizal sa Madrid, Spain. So, Pilipina din po itong si Consuelo Ortega, no? Pero, doon nag-aral sa bansang Espanya. Doon sila nagkakilala ni Rizal nung si Rizal ay nag-aral doon sa Spain, no? Pero hindi rin ulit nang materialize yung kanilang pag-iibigan. Yung panglima, nako, ito international talaga si Rizal, no? Ay isang Japanese citizen, no? 2 months yung itinagal ng kanilang pag-iibigan, no? Nung nagtrabaho si Rizal sa Spanish legislation doon sa Tokyo, ay nakilala niya si Osei-san na isang Japanese national, no? Napaibig si Rizal sa napakagandang Japanese po na ito. Pero hindi ito nagtagal dahil nga si Rizal ay ulit bumalik sa Europa, no? Pumunta si Rizal doon sa bansang Belgium, no? Sa bansang Belgium. At doon niya po nakilala, no, yung another woman, no, si Gertrude Beckett. Isang napakagandang dalaga, isang napakagandang dilag, at napaibig po si Rizal, ngunit hindi rin po nagtagal yung kanilang pag-iibigan. Ika nga na friend zone itong si Gertrude Beckett, no? Nung napunta na naman si Rizal, no, sa itong si Gertrude Beckett pala ay nakilala ni Rizal, no? Doon po sa bansang sa Europa, no? So sa Belgium yung nakilala niya itong si Susan Jacoby,
No? So, hindi pala si Gertrude Beckett, no? So, si Susan Jacoby, ito yung nakilala niya doon sa bansang Belgium, no? Noong 1890. At nanirahan si Rizal doon sa isang boarding house sa Belgium. Nakilala niya si Susan Jacoby, no? Na may-ari ng tinitira niyang boarding house doon, no? Nag-ibigan sila, ngunit hindi rin po nagtagal. Yung pangwalo, itong si Nellie Bausted, no? Na isang half Pilipina, no? Half European, French, no? Nakilala ni Rizal nung siya ay punta sa France, no? So, sa mga sabi ng mga mananalaysay, ito yung babae na pinag-awayan nila ng isa pa nating bayani na si Antonio Luna, no? Muntika nang magduelo si Rizal at si Luna, no? Dahil sa pag-aagawan nila kay Nellie Bausted. Ngunit pinili ni Nellie si Jose Rizal against Antonio Luna. Muntika na po silang magpakasal. Ngunit yung naging hindrance po sa kanilang pag-iibigan ay ang religion. Kasi gusto ni Nellie na si Rizal ay magpa-convert sa Protestantism. Si Rizal po ay isang loyal po na Catholic, no, yung family niya. So Catholic. So hindi nag-materialize yung kanilang relationship dahil po sa pagkakaiba ng kanilang religion. At yung last ay yung Irish na si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ay nakilala ni Rizal noong siya ay nakulong sa dapitan. Ito yung huling babae na minahal ni Rizal sa kanyang buhay. No? So, nanirahan si Rizal at si Josephine dito sa Pilipinas. Muntika nang magkaroon ng anak, no? Na pinangalanang si Francisco. It was a stillborn child, hindi po na buo, no? Ngunit yung pag-ibigan nila ay nag-last, no? Ng matagal, no? Sinasabing sa tanang buhay ni Rizal, si Josephine Bracken yung kanyang last and final love of his life. And that's it for today. Ito po si Tatay Historian at ito po si Baby Historian. Good morning, everyone.